Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy lang po tayo sa tagabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga fentanyl na mga vlogger mga kabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi baka hayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM sa Marcos sa may session. Sa katagalan mga kabayan, akala mga paninira ay magkatotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat sila sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa nagkababahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check more natin kung sino yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 100 na mga comments. Nandiyan po si Lerma Sondita, meron siyang 71 na mga comments. Ayeng Gimentiza, meron siyang 34 na mga comments. Noni Betty, meron siyang 19 na mga comments. And Divina Dikwatin, meron siyang 19 lahat ng mga comments. Again, sigasamas po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much! And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Maricres, Katita Dar, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Castillejo, Gold Digger, Samuel Membrado, and Via Vivar. I-greet natin ang happy 17th birthday kay Dane Griffel Denko. Greetings are from John Wake. And also happy birthday kay Leomar Manansala ng Pimbo, Taguig City. Greetings are from Leonardo Manansala. At syempre i-greet natin ating po mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! And also mga kababayan ko, syempre i-acknowledge po natin at saka shoutout natin ating po mga suki, yung lagi pong nangunguna sa pag-comment sa baba sa ating comment section, ang ating pong mga early birds. Nandyan sila si Adolfo Velio from Barugo, Leyte, Alicia Lick, Jonitz Jax, nandiyan po si Gemesio LV, Nonski Pasamonte, Gemma Sampelo Camarines, Veve Garcia, Maria Midasiplon, Rose B, nandiyan po si Nonoy Florin Hess, Len Gonzalez, and Leo de los Santos o Buhay OFW TV. Well, siya nga pala, ito pong si Leo de los Santos ng Buhay OFW TV. Kasama ko po ito dito sa flat mga kabayan. So isa po siya sa magaling po na chief cook namin. So every time po na meron kaming plano na gusto namin magsama-sama po kumain, ito pong si Leo po ang aming pong go-to na chief cook. Kasama po niya itong si Nestor. Ang mga gwapo namin na chief cook, si Leo de los Santos at saka itong si Nestor mga kababayan. Okay? So anyways, kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ng umaga at meron pa tayong energetic po na aura katulad na po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa ating mga kababayan po na nagigising pa lang at wala pang energy. Doon po sa ating mga kababayan po na kumain na kasi nga malapit na po yung lunchtime. Don't worry. Painitin ko po kagad inyong mga umaga kasi marami po mga baon po ng mga pasabog sa Sir Ivan. Marami po tayong mga baon po ng mga mainit na mga balita at siyempre, malilibang po tayo po ng mga katarataduhan ng kabilang kampo at dapat natin silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan mga kababayan. Okay? Good morning, Pilipinas! So siya nga pala sa ating mga anti-Marcos, no? Sa mga haters ni Sir Ivan, did you miss me?
I miss you already. Kahapon mga kababayan ko, wala kasi si Ivan kasi nga siyempre meron tayong problema mga kababayan. Not feeling well kahapon si Ivan eh. Sayang ang sarap sana na mandibang kahapon. Reading na po aking mga balita mga kababayan. So nang gusto ko na po na mag-vlog, parang hindi kaya talaga eh. Parang kulang sa energy. Parang hindi po energy si Ivan. Parang hindi po fully energy si Ivan ang ating pong pag-iisip rin po kasi nga marami akong tinapos kahapon na mga projects. So pag-akala ko matatapos ko kaagad eh doon po sa warehouse. So pagdating ko dito po sa bahay namin mga kabayan, tumawag po ng manager. Tumawag po at saka pati pong supervisor. So yun nga, not feeling lang nga, meron pong tinapas po na projects. But anyway, today tuloy tayo. Kasi ang sarap po talaga mandibang. So, ito pong walang tigil na pagbabash po ng kabilang kampo, mga rabid po ng mga DBS tungkol ito po sa issue po ng baha. Na kung saan ito po ay dulot po sa bagyo po ni Karina, na kung saan nakaproblema talaga po yung Manila area mga kababayan, yung Luzon area. So nakita po natin na talagang grabe yung baha, talagang lampas dito sa may dibdib o lampas po dito sa ulo. Ngayon, binash po nila ni PBBM. Specifically, ito pong mga rabid po ng mga supporter po ni Digong, sila si Panelo, na actually nakita ko po yung interview po ni Panelo, na kung saan sabi niya, nung time daw na sinabi ni PBBM na meron daw 5,500 po na mga control projects or flood control projects po na tapos na under po sa Marcos admin, sabi ni Panelo kaagad na ito daw ay papel pa lang po. Gusto niyang makita daw in actual mga kababayan. So yun po mismo ang ginamit po na word ni Panelo. So sabi nila, sila po ay duda talaga, sinabi po ni BBM, pati rin po, ito pong post ni botanding makabayan si Atty. Harry Roque na pinaparinggan niya si PBBM kasi sabi niya, bagong Pilipina pa rin. Mahigit 5,500 control projects ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Actually, may mali dyan. Sabi niya control projects daw. Dapat kulang ngayon eh. Dapat meron pong flood control projects. Hanggang dinagdagan rin po mga kababayan. Kasi nga kung napapansin natin, di ba dyan po sa baba may mga pictures siyang ipinapakita po na may mga baha. Yung baha dyan na pictures na pinakita niya, yan po sa Luzon area lang po mga kababayan. So Luzon area lang po yan. So meron na po siyang kasunod na post. Sabi niya na para lang daw na 20 pesos per kilo na bigas. Kasi daw yung sinabi niya na flood control projects ni PBBM, finak-check daw kaagad ng bagyong Karina makabayan. So yun po ang nag-fact check kung totoo ba yun or hindi. Actually totoo po yung flood control projects ng Marcos admin. Kapag babanggitin ho natin po yung flood control projects, di ba maisip natin kaagad, ito po ay under po sa master plan ng DPWH. Yes, yan kaagad po ang maisip natin. Yan po ay hawak ng DPWH. Well, in fact, kung pupuntahan po natin po yung website po ng DPWH, ang mga proyekto doon ay outside Manila naman po mga kababayan. Yes, outside Manila. Hanggang nakita po natin, ito pong interview ni Secretary Bunuan of DPWH doon po sa interview niya kay Ted Filon makabayan. Di ba nung the other day, meron siyang interview doon na kung saan sabi niya, ang kanyang inamin na ito pong flood control projects dyan po sa Manila area, ito po ay under ng MMDA. Or ito po ay hawak ng MMDA. So it's very unfair talaga na sisisihin kaagad nila si PBBM. Well, in fact, ang dapat questionin dito, yung MMDA. Kung talaga bang ginampanan nila ang kanilang responsibilidad na para po hindi maproblema ito pong flood control projects in case po nadarating po yung sakuna or katulad po sa nangyari po sa Bagyo Makabayan. Diba? So dapat ang sisihin dito hindi yung pong MMDA at hindi po si PBBM. So kung pupuntahan ho natin ito pong pump stations, kasi nga, siyempre, naghanap sila makabayan na saan daw yung sinasabi po ni BBM ng mga flood control projects. Kung pupuntahan natin po yung area ng Nabotas, ayon po dito po sa balita po ng BBM Youth Movement, sabi dito, sa mga naghanap ng 5,500 flood control project ng gobyerno, ito, 81 pumping stations agad. Sa Nabotas pa lang yan. So sabi dito, according to Congressman Toby Tiangco na Nabotas, lahat ng 81 pumping stations hindi nag-function ng maayos dahil sa mga basurang bumara sa mga ito. Ang 8 naman dito ay hindi talaga gumana
dahil naging malala ang pagbara ng mga basurang itinatapon sa mga estero at kanal. So tayo po mga Pilipino, kung ayaw po natin po na mangyari ng ganyan at hindi po masira po yung proyekto ng gobyerno natin, dapat be responsible rin po tayo. At dapat be responsible tayo sa pagtapon po ng ating basura. Kasi nga mga kababayan ko, yung mga ginagawa natin na mga mali, siyempre ibabalik rin po sa atin yan. Kapag meron pong problema sa mga proyekto po ng ating gobyerno na kung saan para naman sa atin yan, para po sa kabutahan natin yan. Katulad po dito, nakita ho natin po yung pumping stations po dyan sa Nabutas area pa lang. Totoo po ang sinabi ni BBM na nakaproblema po ang pumping station dahil po nabarahan ng basura. So mga kababayan ko dyan sa Pilipinas, dapat be responsible ho tayo. Itapon po natin po sa maayos na tapunan yung basura natin kasi tayo po'y sisingilin ng kalikasan kapag hindi po tayo umayos dyan po sa Pilipinas. At dahil po sa nangyari, ito po yung lesson learned, no? Dahil po sa nangyari, ito po ay gawa po ng Bagyong Karina at nakita na po natin kung gaano po talaga kalala po yung ibinigay po na problema ng Bagyong Karina dyan sa Pilipinas. I think it's time talaga na mag-isip-isip po tayo. Kilala ba natin yung vokalista po ng Yano Makabayan? Yung si Dong Abay, di ba? Siya po ay meron siyang abokasiya at siyempre marami siyang mga membro Makabayan na tungkol po dito sa mga puno na dapat magtanim po. Isa siya dito po sa naunguna po sa mga advokasya tungkol po dito sa kalikasan na dapat magtanim. So dapat sundin po natin po yung ganitong klase po ng mga grupo na nagtatanim po ng mga puno dyan sa Pilipinas, dapat sundin ho natin at dapat suportahan ho natin. So ipakita ko muna sa inyo. Ito pong balita, siyempre si PBM naglibot-libot kagad yung Makabayan kasi gusto niyang makita talaga in actual kung nasaan po itong mga proyekto na to at ano po ang estado ng proyekto po ng flood control projects. Kasi ayaw niyang tumingin lang mga kabayan sa mga papel lang, dokumento lang. Ito po yung report po sa MDA o report po ng local government. Gusto niya makita talaga yung actual. And after that, malalaman niya at saka ma-realize nila ng grupo po ng Marcos administration kung ano ang kanilang gagawin para hindi na po ito maulit muli mga kabayan. For more details, let's watch this. Personal namang inalam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kasalukuyang sitwasyon ng ating mga kababayang nasa lantas sa Valenzuela, Malabon at Navotas. Dulot ng hanging habagat na pinalakas ng Bagyong Karina. Yan ang ulat ni Benji Dorango. Sa Alert Center kanina, briefing ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sitwasyon ngayon ng lungsod. Baha pa rin ang ilang lugar sa Valenzuela. Sa tala ng LGU, nasa 77 evacuation centers ang kanilang binuksan mula sa 32 barangay ng Valenzuela. Nasa mahigit 5,000 pamilyang apektado, katumbas ito ng mahigit 20,000 katao. The factors affecting, number one, yung high tide natin from 2 to 11 p.m. as high as 1.3 meters. So, second, yung nagpakawala po sa Angat. Tinungo rin ng Pangulo ang Malanday National High School. Sakay ng truck, kaliwat ka ng baha ang dinaanan niya. Ang ipinagtataka ng Pangulo, may flood control sa paligid ng Malabon, Navotas at Valenzuela na inaasahan sanang magsasalba sa baha. Marami na silang flood control pero nasa pawan itong sa dami ng tubig. Sa Pag-asa Science Garden, naitala ang 461.4 millimeters ng tubig ulan noong Miyerkules. Pang-isang buwan sana ang dami na ito pero ibinuhos sa loob ng 24 na oras. Kaya ang flood control project sa paligid ng Kamanava nabulunan. So we have to relook, we have to re-examine some of the designs of our flood control. For example, this was not, the amount of water was not as bad as Ondoy. But the effect was greater than Ondoy. Nasa 1 bilyong piso ang halaga ng flood control project na ito ng DPWH. Kasama si MMDA Chairman Don Artes at DILG Secretary Benhur Abalos, sinilip ng Pangulo ang isa sa mga flood control sa Navotas para personal na alamin ang problema. What we have seen is that one of the most important parts that nagka-problema was that navigation gate that we went to na nasira because binangga ng isang barko basta hindi sumunod sa instruction, sinira niya. Yan ang dahilan kung kaya 80% pa rin na Navotas ang lubog pa rin sa baha. Dito nga sa Tanza, masalimuot pa rin ang buhay ng mga binaha. Bukod sa hirap sa paglusong sa baha, magastos din ang magbangka na pangunahin nila ngayong transportasyon.
hanggang 50 piso ang pasahe sa bangka, makatawid lang sa baha nang hindi nababasa. Ang mag-asawang Ness at EJ na malengke na ng marami para hindi na mahirapang lumabas ng bahay. Tulungan na lang po, lalo na kayo nang hirap mamili kasi nagkakaubusan din po. Water World ngayon dito sa Tansa, Navotas. Ito, nakikita nyo itong aking nasa likuran. Yung malakas na agos na tubig na yan, although wala nang ulan, pero malakas pa rin ang agos ng tubig baha. Yan yung tubig na nanggagaling sa dagat. Dahil naman sa high tide, kapag high tide, pumapasok ang tubig, dumadagdag ngayon sa tubig baha dito sa loob ng Tansa, Navotas. Si Nanay Nori, sinuong nang rumargas ang tubig, makapamili lang ng makakain. Galing kayong palengke. Hindi ba kayo mahihirapan? Medyo malakas ang agos? Nahihirapan kaso wala naman magawa. Kahit mataas ang tubig baha, sinuyod din ito ng Pangulo para makita ang sitwasyon ng mga binaha. Because I wanted to see what the situation was. It's really different reading the piece of paper than actually seeing it and seeing what people have to go through. Sa ganitong paraan daw, sabi pa ng Pangulo, mas nakikita ang totoong problema at mararamdaman ang pinagdaraanan ngayon ng kanyang mga kababayan. Sa ngayon, nakikita po natin ang pag-iikot ng Pangulong Marcos Jr. dyan po sa Navotas City. Ayan, personal ito ay na, live feed. Live feed yan. So personal na in-inspeksyon ng Pangulo yung sitwasyon sa Navotas. Kasi iba pa rin talaga yung makikita mo, mafe-feel mo yung sitwasyon sa lugar para alam mo yung gagawing aksyon, nakikita mo yung pangangailangan ng mga tao. Tapos, di ba, yung maigi, maganda na nakikita ng mga tao yung presensya ng Pangulo para makita din niya yung sitwasyon ng mga taga doon. Ang lakas ng alon. Ang lakas naman ng alon, oo. Kasama niya, nakikita ko si Congressman Toby Tiangco ng Navotas. Oo. At sino pa yung may mga kasama pa siyang si ibang opisyal. Secretary Bunoan. Yes. And then si LG Secretary Abalos, si Mayor Zamora, kasama ni Pangulo. Alam po sa area na yan, meron silang floodgate dyan eh. Para pigilan sana yung paglabas ng tubig sa lugar. Pero andyan din si Mayor Sandoval. si Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela. Mayor Sandoval ng Malabon. At pati yung si MMDA Chairman. MMDA Chairman. Ayan, so umaksyon kaagad po ang ating presidenteng si PBBM. Gusto niya makita talaga on the ground kung ano po yung sitwasyon ng mga kababayan. Hindi yung, sabi niya, nagbabasa lang daw siya sa mga papel, mga dokumento, mga reports po from the local government or sa ating mga ahensya. Gusto niya mismo po makita yung sitwasyon po ng flood control project, pati po yung sitwasyon po ng ating mga kababayan. So, diyan po sa Manila area, meron naman po mga area na talagang humupa kaagad yung baha mga kababayan. Ang masyado na ito pong naapektuhan, yung kasi mga area po ng mga lugar na kung saan sea level sila. Sea level. So every time po meron pong mga bagyong nangyayari, sila talaga dito po yung napitahan po na masyado, talagang devastated po ang mangyayari sa mga floodings dyan po sa area na yan. Kasi nga, I think according po sa history, na yung lugar na yan, since pa how many decades na mga lumipas, ganun pa rin po nangyari kasi nga sea level po yung lugar na yung makabayan. So talagang mahirap po talaga, di ba? Ilan na po mga administration po yung dumaan, pero hindi pa rin po na solusyonan yung area dyan. So ibig sabihin kasi, napakahirap talaga po solusyonan yan. Pero yan po tinitingnan na po ni PBBM. Di ba sabi niya, na gusto niyang reviewin dito po, gusto niyang reviewin lahat ng mga flood control projects dyan po sa Pilipinas. At marami talaga dito marami tong mabubuking makabayan. Dahil sila po ay nang babas, dahil po na sinisisi po si PBBM, pupuntahan natin po yung previous administration, ito pong si Digong. Na pag-alaman ho natin na meron pong kalokohang nangyayari sa previous admin makabayan. So ano po dito sa balita, babasahin po natin, MMDA, Flag over 33 flood control projects. Ito po ay post po last July 3, 2023 makabayan. So sabi ito sa balita, the COA has called out the MMDA over the delayed implementation of 33 projects amounting to 825 million pesos which are meant to address the perennial flooding in the metropolis. In its 2022 annual audit report on MMDA, the COA
noted that out of the 47 projects under the Metro Manila Flood Management Project Phase 1 or MMFM PP1 set to be implemented from 2018 to 2022. Only 29.79% or 14 projects have been completed as of December 31, 2022, while 33 remain pending. So marami mong mga proyekto po na hindi natapos makahabayan sa previous administration. Sabi pa dito, the COA said that the 33 pending projects, only 4 were ongoing, while 29 have yet to start or were still up for implementation as of end of 2022. At ito pa, dito po mawiwindang ito po mga anti-Marcos makahabayan. Sabi dito, the President's instructions were clear from the onset: finish as many build projects as possible in the soonest possible time. Whoever gets the credit is none of our business. 5 years after since President Rodrigo Duterte assumed position, after 5 years makahabayan, DPWH Undersecretary Villar has completed a total of 29,264 kilometers of roads, 5,950 bridges, 11,340 flood control projects makahabayan. Isipin yan, 11,340 flood control projects. Ano na nangyari dyan? Gumagana ba yung makahabayan? Or meron ba talaga mga control projects po under dito kay Digong? O kung meron man, bakit nagka-problema ang kabayan? Or bakit hindi po natugunan ang issue po sa baha dyan po sa Luzon area? Baka kinurakot. Diba? Baka kinurakot ang makabayan. Nasaan na, diba? Malaki yung budget yan eh. Bilyones yan eh. Bilyones ang makabayan. Tas ganun lang po nangyari. Hindi po nasolusyonan ang baha dyan po sa Luzon area. Isipin niyo po, 11,340 flood control projects. Nasaan na yan? Bago kasi kayo mangutsano, bago kasi kayo mambas po kay PBM, tingnan nyo muna ang ginagawa po ng inyong poon. Bakit hindi po nasolusyonan ang baha dyan sa Pilipinas, dyan po sa Luzon area, isamantalang meron pong 11,340 flood control projects itong si Digong. Nasaan na yun? Hindi kaya binulsa? O baka yung ginamit po na budget makahaban ba, kalahati lang, ang kalahati doon sa bulsa nila. Kaya siguro naging class B, hindi na siguro baka hindi na siguro class B, baka class C pa mga kabayan. Kaya nasira kagad po itong control flood projects. Okay, so yan lang katawan, no, na before sila dito titira kay PBM, dapat tingnan nila muna ang ginagawa po ng poon sa previous administrations. At alam niyo ba mga kabayan, na nakatawa rin po kasi dito, pati rin po yung Davao area, kasi nga nagdeklara na rin po sila ng state of calamity doon. Area po ng Davao, nagkaroon po ng floodings mga kabayan. So dapat sa mga taga Davao, dyan po sa Mindanao, dapat questionin po ninyo ito pong si Digong, ano na ang nangyari sa flood control projects niya dyan po sa area po ng Mindanao, di ba? Dapat questionin po ninyo. Huwag kayo kaagad po na umatake sa Marcos admin, dapat titingnan po ninyo yung previous administrations. Ang project po na flood control projects po ng Marcos admin, karamihan dyan ay sa labas po ng Luzon area makabayan, wala po sa Manila. So at least ang decision po dito ni PBM, yan po ay re-reviewin, titingnan po kung meron pang dapat babaguhin, meron pang dapat po na talaga pananagutin. Alam ko po ang ibig pong sabihin po ni PBM, bakit nagkaganya makabayan? 'Di ba? Kasi kung babasahin po natin po yung mga reports po ng kabilang ng mga ahensya, local government units, sabi lang maganda daw 'di ba? Okay yung projects, tapos na. Pero ngayon, nakita ni PBM na meron pong problema. So dapat sila po ay pananagutin mga kabayan. Okay, so ngayon, titignan po natin ito pong sinabi po ni ating. Ito pong Senator Amy Marcos makabayan. 'Di ba? Nakita po natin na siya po ipinagtanggol niya ito pong si BP Sara makabayan. Ang ito pong
trip, ito pong paglamyerda po ni Sara doon po sa Germany at malamang sa malamang, ayon po dito sa mga analyst po, sabi nila baka daw itong si Sara ay manonood po ng concert ni Taylor Swift mga kababayan. Kasi timing na timing talaga eh. Diba today, 27, July 27, meron pong concert. Ngayon, ito pong si Taylor Swift. Also sa 28 mga kababayan. So marami pong nag-iisip ngayon, malamang sa malamang kasi nga kasama niya ang kanyang pamilya. At nandiyan rin po ang kanyang mga anak, di ba? Kasama rin ang kanyang mga anak. So ito pong si Taylor Swift, talagang malakas po or malaki po influensya nila dito po sa mga kabataan natin, si Taylor Swift. So malamang sa malamang, ito pong si Sara Duterte manonood po ng concert ni Taylor Swift. Okay, so pakita ko muna sa inyo. Ito pong interview po ni Senator Amy Marcos at saka siya po ay ating ididiba mga kababayan kasi meron siyang nasabi dito na talagang gumanon po yung tenga ko. For more details, let's watch this. Matagal ng plano yon at hindi naman niya alam na may bagyo, pambihira naman. At nakita naman natin ang unang umaksyon yung OVP. Sa totoo lang, nagkalat na yung mga naka-preposition na pagkain, mga gamot, damit, kinalat na sa iba't ibang lugar. At palagay ko talagang nakatutok naman sila. Ano idea yung sa connect mo ba si BBC? Hindi ko alam eh. Personal naman yata yun. Okay, so sabi niya makabayan, agree ba tayo doon? Sabi niya, una daw umaksyon ang OBP mga kababayan. Una daw umaksyon ang OBP. Di ba malaking insulto ho yan? OBP pa yung unang umaksyon? Hindi ba umaksyon yung local government unit natin? Hindi ba umaksyon yung mga rescuers natin, mga volunteers natin? Tapos sabi niya, una daw umaksyon ang OBP? Di ba malaking insulto yan eh? Malaking insulto ho yan sa mga kababayan ho natin na mga volunteers, rescuers, local government units, yung mga taong nandun po mismo sa area na kung saan nasalanta po ng bagyo at nagkaroon po ito ng floodings mga kababayan. Dapat nga ang unang kinikredit ito yung mga kababayan ho natin. And second, yung local government ho natin. At hindi po nagpabaya ang Marcos admin mga kababayan. Yung NDRRMC, yung pag-meeting kaagad nila. Kasi nga napakalaman ho natin, before po nag-struck, yung bagyo, ready na po sila sa PBBM kasi alam nila malakas po yung bagyo na yan. So yung grupo po na mga ahensya natin, DILG, NDRRMC, DPWH, kasama po si PBBM, ang Pag-asa, di ba nag-meeting sila kagad mga kababayan? Nag-meeting, hindi ibig sabihin wala silang ginagawa, kundi minumonitor nila yung mga nangyari po sa grounds kasi marami po siyempre nag-report sa kanilang mga kababayan. Tapos sasabihin dito po ni Senator Amy Marcos na una daw umaksyon ang OBP. Tanga ba to? sorry talaga sa word, no? Parang tanga talaga eh. Parang kinana siya ng sistema po ng mga Duterte makabayan. 'Di ba? Hindi man nila pinahalagahan dito ang ginagawa po ng ating Pangulong si PBBM. Hindi binaliwala niya dito po yung mga pagsisikap ni PBBM, kanya mga ginagawa dito, ang pag-action po ng ating gobyerno ni PBBM sa Office of the President, sa mga local government units, bakit niya inuna kagad po yung OBP? 'Di ba? Napapansin ba natin? Parang wala na talaga sa ayos itong si Senator Amy Marcos makabayan eh. Wala na talaga sa ayos eh. At kung sasabihin niya na matagal na daw yung plano ni Sara na pupunta doon sa Germany para manood po ng concert. Sabi niya, matagal na itong plano to. Una-una, siya po ang second highest official po dyan sa Pilipinas. Sunod siya sa presidente. Meron siyang sinumpaan pong tungkulin sa mga Pilipino, sa mga bumuto sa kanya, na sa panahon po ng sakuna, dapat nandyan siya. Dapat ready siyang tutulong makabayan. Dapat naunguna rin po siya. Pero inuna pa rin po niya yung concert ni Taylor Swift. Hindi niya iniisip po yung kababayan natin dyan sa Pilipinas. Dapat nandyan siya, pero nasaan ngayon yung Vice Presidente? Nandun po, naglamyerda makabayan. So, anyways, hindi naman siya kailangan eh. Kayang-kaya naman po ng mamayang Pilipino, kayang-kaya naman po ng Marcos administration, natugunan po yung issue na yan. Hindi natin kailangan po ng Vice Presidente. Kasi ang kanyang iniisip, ang kanya lang pong gusto, ang kanya lang pong kaligayahan makabayan, ang makapanood po ng concert ni Taylor Swift. Okay, so pupuntahan natin po itong post po ni Molotekia Makabay kasi nakakatawa talaga eh. Sabi niya, kasi nga meron pong post at pong kaibigan po ng mga Marcos supporter, ito pong BBM Youth Makabayan. Kung malala ho natin, di ba gin-flash ko yan dito sa ating flashcard. Sabi po ng BBM Youth, BP Inday Sara, nakaalis na ng Philippine Area of Responsibility.
Sabi ni Malutikay Makabayan kasi nakita niya yan eh. So gintag niya, naglagay siya ng caption, sabi niya, sa BBM Youth, matuto kayo ng respeto at timing. Di bagyo si BP. Di si Inday ang Pangulo. Sabi niya, may plano ang OVP at preposition, lahat ang limited assets nila, bla bla bla, maraming sinabi Makabayan. Pero tignan po natin po ang kanyang unang sinabi. Sabi niya, matuto kayo ng respeto. May respeto pala itong si Malutikay Makabayan. Marunong pala ng respeto. Gusto pa niya tayong turuan po ng respeto Makabayan. Nasaan ba ang kanilang respeto sa Pangulo natin? Lagi lang sinasabi po na bangag si PBBM, adik si PBBM, walang ginagawa na si PBBM, lagi lang sinasiraan. Ngayon gusto nila, humihingi sila ng respeto Makabayan dahil po tinira ngayon, talaga pong binakbakan ngayon ito si Sara kasi nga nandun po sa Germany, tumakas, gusto lang manood po ng concert ni Taylor Swift. Gusto lang humingi daw ng respeto kay BP Sara. Kailan ba nila ng respeto si PBBM? Diba? Dapat nga natin silang babalik na Makabayan. Kailan ba nila nirespeto si PBBM? Tapos ngayon, sila dito ang may gana pang humingi ng respeto kay BP Sara. Kailangan ba talagang respetuhin itong si Sara Makabayan? Diba? Merong immature yung pag-iisip eh. Hindi siya pang presidente yung kanyang qualification Makabayan. Wala po sa kanyang kalidad ang pagiging presidente. Dito pa lang po sa issue po ng bagyo ni Karina, lumipad siya papuntang Germany, tumakas, manood na ng concert po ni Taylor Swift, hinayaan na lang po yung problema sa Pilipinas. Hinayaan na lang po ang ating Pangulong si PBBM. Which is, dapat nga isipin yan, siya po dito yung second highest official dyan sa Pilipinas. Dapat partneran niya si PBBM. Pero ang ginawa niya, naglamerda po sa Germany. Ngayon, gusto niyang hingi po ng respeto daw kay BP Sara. Dapat ba natin silang respeto Makabayan? Sa ginawa ba nila kay PBBM? Sa pagpalabas nila ng video po na pulboronic video ni PBBM na kung saan alam lang po natin na yan po ay piki po na video. Dapat ba natin silang respetuhin? Diba? Nakatawa talaga si Tikia eh. Marunong naman pala manghumingi po ng respeto. Unang-una, dapat respetuhin po nila si PBBM. Kasi hindi naman nila nakikita po ang ginagawa ni PBBM. Kasi ayaw lang tingnan po ang ginagawa ni PBBM. Kaya masabi nila na wala nang ginagawa si PBBM kasi ayaw nilang tingnan. So how about yung Makabayan? Dapat ba nating respetuhin po yung grupo nila ni Digong? Please comment nyo sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, before tayo forward po sa ating next topic, isatamar natin. Nandyan po si Emmy Mapalan, Joseph Magalion, Noni Betty, Estela Livagin, hi to Army Lagaso, nandiyan po si Clay Guillermo, Velma Johnston, hi to Florifigo Mapak, nandiyan po si DM Nava 8854, and hi to Robin Gorospi, nandiyan po si D Diary Vlogs at 114, hi to Julian Sebelieja, Antonio Payos, Jenny Howard, nandiyan po si Glory Marquez, Mones Borromeo, Lolita Maneja, and hi to Jovi Montero. Okay, so pag-uusapan natin ito pong si Banat Bay Makabayan. I think some of you nakita nyo po or baka kayo pong lahat na di ba meron pong vlog ito si Banat Bay, mukhayatang naglinis na po ng kanyang bakura Makabayan. Nilinisan niya ang kanyang bakuran. Siniset aside niya yung grupo niya. So ang tinitira niya ngayon, yung grupo po nila ni Maharlika Makabayan. For more details, let's watch this. Ang sinasabi namin, kung ilabas nyo man yan, huwag nyong idamay ang mga Duterte. Ilabas nyo sa sarili ninyong vlog. Ang problema kasi yung iba dyan nagtatago sa maisog, nagtatago sa mga Duterte. Kung talagang malakas ang loob ninyo at naniniwala kayong yung video na yan, dapat inilabas nyo sa sarili ninyong vlog. Eh yung naglabas doon, yung nag-introduce ng video doon, anong ginawa niya? Hindi nga niya nilabas sa vlog niya eh. Diba? Kung sabihin, nilabas niya una doon sa maisog. Doon pa lang sabit na eh. If you are convinced, fully. Kasi ganito lang yan eh. Libel is like this. Okay? Para lang sa kaalaman ninyo ha. Yung mga hindi po pamilyar sa libel. Libel yan kung hindi mo mapatunayang totoo. Pero kung naniniwala ka na totoo yan, hindi ka masasampa ng libel. Bakit? Kasi nga totoo eh. Ngayon, kung kumbinsido ka, totoo. Sige, ito, labas ko, demanda nyo ako. Pag dinimanda ako, papatunayan ko totoo yan. Yun eh. Kumbinsido ka kasi na totoo. Pag bumitaw ka ng hindi totoo,
Yari ka. Eh, bakit hindi niya binitawan sa sarili niyang channel? Ba't niya pinabitawan doon tapos i-share na lang niya? Bakit? May ibig sabihin nun. Kahit siya hindi nga siya sigurado. Nagpakain siya sa inyo nang hindi siya sigurado, tas eventually sinabi niyang, wala naman ako sinasabing si Marcos yan eh. Wala naman ako o iwas pusoy pa siya. Ganyang kahinang nilalang niyang babae na yan. Yan totoo. Ang dami ko nang natanungan, even some expert people na nasasabi nila, panoorin niyo yung ibang mga nagko-komento na expert sa video editing, grabe. Alam mo, natatawa nga ako eh. Sabi ko, bakit ang bulag ng ilang mga kababayan natin? Ang dami na hong nagkomentong video editor na hindi sila political, hindi sila makamarcos, and yet sinasabi nilang halatang edited. Hindi po ako nagsabi niyan, ha? Magtingin po kayo sa TikTok, buksan niyo mata niyo, tanungin niyo sa mga video editor, yun ang sinasabi nila. Sabi ko nga, kesa na mapatunayan dun sa mga taong hindi kumbinsido, eh lalo silang na-turn off doon sa lumabas na video. Kasi alam mo, meron pa ako nakausap eh, sabi, eto Duterte supporter to. Solid Duterte supporter to. Pero hindi siya yung vocal politically sa kanyang social media. Pero sabi niya nung nakita niya yung video, ba't naman kayo ganyan? Bakit naman desperate, masyadong desperate move yan? Halatang halata, ganun ang sinabi. Alam mo, nung naano ko yung sabi ko, hindi ako naano sa sinabi niya. Naano ako dun sa mga taong nagbubulag-bulagan. Nagbubulag-bulagan kasi niloloko sila ng mga vlogger na for the views tulad ni Bisdak, tulad ni BMR. Diretsuhan na. Ginagamit nila tong issue na to for the views. Ayaw nila panindigan yung totoo. Alam naman nila sa loob nila yun eh. Nobel Tulyaw, salamat po. Eh kasi nga, pera eh. Alam mo na, pag may views, may pera. Diba? Tingnan nyo si Balaba Makabayan. Gusto niyang linisan po ang kanyang bakod. Umiiwas rito po sa issue po ng pulborong video daw ni PBBM. Bakit siya umiiwas? Kasi alam na alam niya sa kanyang sarili na hindi po totoo po yung video ni Makabayan. Nakikita ba na niya sa una pa lang, may problema na po. Kaya bigla siyang umalis, bigla siyang submit aside po at hindi niya sinuportan po itong video na to. Ito pong si Banat Bay, kinuha po ng mga DBS na mga supporter. Yung pang mga supporter po lang ni Maharlika, supporter po lang ni Roque, nila ni Glenchong, Berto Rodriguez, marami pong iba. Yung mga vlogger po ng mga for the views na Makabayan. Kasi kahit alam nila na hindi po tama ang kanilang ginagawa, kahit alam nila na piki po yung video, pinakalat pa rin po kasi sila po ay for the views Makabayan. Pero siyempre, ang kapalit niyan, makakasuhan sila. Kaya ito pong si Banat Bay, ang ginawa niya, iwas siya kaagad. Ang sabi niya, yun naman daw ang babae na yun, si Hitad daw yung nagpakalat niyan, wala nang kinalaman po ang kanyang grupo at hindi po sumuporta ang grupo po doon sa kanyang ipinakalat daw na video Makabayan. Biglang umiiwas si Banat Bay, mautak talaga eh, iwas puso eh. Siguro natakot siya na maririgan po ang kanyang kaso Makabayan. Kasi ito pong mga oto-oto na mga naniniwala po nila ni Hitad, ni Roque, yung iba pang mga followers na Makabayan, sila po lahat ay makakasuhan. Kakasuhan yan ang gobyerno natin at meron na pong listahang ipinakita ito pong si DLG Secretary Sec Abalos Makabayan. Meron pong listahan at marami ho yan. Marami ho yan. And as far as I know, ang unahin dito Makabayan, siyempre yung mga main, sila po si Hitad, si Roque, si Glenchong, at saka yung grupo po nila ni Joy De Vera. Sila kasi yun ang mga napapakalat dito. Itong si Hitad Makabayan, kahit po tinanggal niya yung video niya doon sa kanyang YouTube account. Kasi doon yun una eh. Doon po una, ipinalabas po ang video na yan. And after 1 minute, I think 2 minutes yata yun, tinanggal kagal po ni Hitad Makabayan. After po na download po ng kanya mga naoto, and after that, yung mga naoto niya,
sila po dito po nagpapakal po ng video. So gusto dito ni Hitad na iwas posoy siya. Sabi niya na hindi na niya sinabi ba daw na ito daw si PBBM. Wala niya sinabi po na nasa video yun daw si PBBM. At iba po yung nagpapakalat. Hindi daw siya makabayan. Gunggong talaga eh, di ba? So dapat talaga itong grupo na ito na ni Hitad, grupo po nila ni Rocky, nila ni Glenn Chong, dapat ito'y mabulok po sa bilanggo ang makabayan. Dapat po itong tatanggalan po ng lisensya bilang mga attorney kasi mga pasaway talaga eh, di ba? Mga pasaway yung mga gunggong na yan. Ipakita ko na po sa inyo, ito pong vlog po ni Mike Abe, sinabon dito yung mga membro po ng KOGC. Kasi napag-alaman po ng gobyerno natin, ng ahensya natin, na isa po sa mga maraming napapakal po ng video na yan, mga membro po ni Kibuloy Makabayan. For more details, let's watch this. Lumaki ang problema ni Kibuloy at saka ng Kingdom of Jesus Christ. In other words, yung kanyang mga member dito at sa abroad, sa Amerika at dito sa Pilipinas. Alam niyo bakit? Kasama sila. Kasama sila sa iimbestigahan ng pulis at ng NBI tungkol sa fake video na inilabas ng mga ayaw kay Pangulong Marcos. Nagsimula, identify na ayon sa PNP at Department of National Defense at saka NBI, Department of Justice, DILG. Sa Amerika nagsimula, ikinalat, ipinakita itong video na sinasabi nilang si Pangulong Marcos. Pero sa pagsusuri ng mga eksperto ng NBI at ng pulis, hindi si Pangulong Marcos. So madalit sabi, fake video, dinoktor na video. At sinabi nilang si Pangulong Marcos yun. At dahil dyan, pananagutin ng Philippine government, ng Philippine Authority, ang lahat ng nagkalat nito at gumawa nito. At nag-forward, nag-share ng mga bidyong ito. At kaya ko sinasabing may problema ang KLC at saka ang kampo ni Kibuloy. Kasi yung kasama dun sa mga rally sa LA, mga member ni Kibuloy yun. Hindi man lahat, pero mga member yon. Dahil lahat naman po nagalaw ng rally, yung maiusog, or sabi nila mautog rally. Mautog rally, grabe ano. Sa Davao, sa Cebu, dito sa Luzon, o kung saan man, Luzon, Visayas, Mindanao, at ang pinakahuli dyan sa Liwasang Bonifacio, mga member ni Kibuloy ang nandyan na audience. At doon sa rally sa Canada at saka ho sa LA, hindi nawalan at hindi mawawala ng member ni Kibuloy. Kasi yung mga member ni Kibuloy, laging sumasali yan dahil ang kanilang paniniwala, hinaharas si Kibuloy ng gobyerno dahil may mga kaso sa korte, sexual harassment, qualified human trafficking sa RTC, Regional Trial Court ng Pasig. So kaya sila sumasali, yun ang interest na pabagsakin ng gobyerno. Sinisipon tuloy ako sa inyo. Akala nila pag nawala ang gobyerno, mawawala yung kaso. Hindi naman po ganun. Ang gobyerno hindi mawawala. Kahit na sino ang presidente, pag ang kaso ay nasa korte, hindi makikialam ang presidente dyan. Lalo ng style ni Pangulong Marcos, hindi nakikialam ang kanyang rule of law, di ba? So, balikan natin. Kaya may problema sila. Identify at ina-identify pa yung iba ng NBI at ng PNP kung sino ang mga nagkalat, nag-share, nag-forward ng video ito. At yung mga audience, yung mga nandun sa rally sa Canada at saka sa LA, lalo na sa LA, California, kung saan nandun nandun yata si Maharlika, si Harry Roque at saka si Atty. Chong, dalawang abogado, officer of the court, tapos silang gano'n. Ayan. At yung mga nandun na tuwang-tuwa na pakita yung video sa malaking screen, kinuhanan nila, inilive pa nila, isinare nila, ipinreward nila, pinakalat nila sa buong mundo, kasama kayo na iimbestigahan. At pag napatunayang kayo talaga yung nagkalat, kakasuhan. Naku, ang daming problema ni Kibuloy. Wanted na nga siya, or sinasabi na nga pugante, sabi ng Malacanang at ng Pangulong Marcos at ni Secretary Abalos, pugante na si Kibuloy at yung kanyang kasamahan dahil sa warrant of arrest sa korte. Tapos ngayon, yung kanyang mga member na nasa abroad at nandito, kasama sa iimbestigahan, pwedeng makasuhan din. Nako, nagpatong-patong na ang problema. Ayan ang sinasabi. Nagsalita na si Secretary Guevara
Solicitor General, abogado ng gobyerno, ang kalayaan may limitasyon, may hangganan. Huwag abusuhin ang demokrasya, huwag abusuhin ang kalayaan. Yan ang lagi ko sinasabi sa aking mga vlog. Balikan nyo ang aking mga video dito sa MA Pinoy TV at Mike Abby Opinions. Lagi ko sinasabi yan. May limitasyon. Ang responsibility and accountability, huwag nating kalimutan. Nasa gobyerno kayo o pribadong sektor. At ito na yon. Hindi kayo nakinig eh. Kaya ako, kahit minsan hindi ko gumamit ng video at sinabi kong yan ay si Pangulong Marcos. Ginamit ko lang video nung ilabas na ng NBI na sinasabi lang fake, hindi si Pangulong Marcos yan. Yan ang ebidensya. Pero yung before na ikalat yan, hindi. Mahirap talaga. Kaya hindi ako gumagamit ng mga video kung saan-saan galing lang. Kung hindi lehitimo. So lahat na nagkalat nito, na gumamit ng social media, kahit mag-delete kayo, ulitin ko yung sinabi ko na nakaraang video, kahit mag-delete kayo ngayon o kahapon o isang araw, hindi yan pwedeng pagtakpan. Identify pa rin kayo. Kasi kayang at merong access ang gobyerno para i-identify kayo sa mga telecommunication at maging sa international media organization or yung social media. Doon nagsimula yan eh. Sabi ng NBI at ng Department of the DILG at ng Department of National Defense, sa rally sa LA nagsimula ang video. So lahat ng nandoon, kayong nandun, kung ilan man kayo, although hindi naman kayo gaano karamihan, wala pang 200 yata yung tao doon. Lahat kayo na nag-video at nag-share, nag-forward, may problema na kayo. Mananagot kayo sa Pilipino. At yung mga nag-share or naka-receive dito sa Pilipinas at sa buong mundo o dito sa buong Pilipinas, lalo na sa Metro Manila, at nag-share din kayo at ipinarward niyo kung saan kanino, kasama kayo nagkalat ng fake video, mananagot kayo. Daming makukulong, daming kakasuhan. So inailit ko, nakadagdagan ang kaso at problema ng KLC at ni Kibuloy dahil dyan. Kasi yung mga member ni Kibuloy, di ba? Ang Kingdom of Jesus Christ din ang gagastos dyan kapag sila'y kinasuhan. At abogado nila pagka kinasuhan. Kaya, panibagong problema. Hindi pa nga sumisipot at ayaw sumipot, ayaw magpahuli, di ba? Tapos, ayan. May dagdag na problema. At hindi iisa, marami yan. Ako naniniwala, lahat ng merong cellphone, lahat ng merong communication na mga member ni Kibuloy dito sa abroad, sigurado involved yung mga yan sa pagkakalat kasi gustong-gusto nilang ganyan. Sinisira ang gobyerno, di ba? Kasali nga sila sa mga rally. Ang kailangan panawagan, BBM resign, BBM bangag, BBM ganun kasama sila ron. Galit na galit sa gobyerno, hindi nga sila naniniwala sa gobyerno ito eh. Kaya ang aking analysis at opinion, lahat ng merong social media na mga member ni Kibuloy, malamang kasama sila sa iimbestigahan dahil nag-share ng mga video niya. Lalo na yung SMNI. Tuwan-tuwa sila, di ba, sa nangyari niyan? Pati yung kanilang mga vlogger. Pati yung kanilang mga... kasi yung SMNI, hindi naman ho TV, radyo yan eh. Social media lang yan. Katulad nito, ano po yan eh, social media platform din sila. Wala na sila sa TV at radyo. Kasama sila sa nagpakita niyan. Oh, dagdag na problema. Kayo kasi ang gumagawa ng problema. Kaya hindi gobyerno ang gumagawa ng problema sa inyo. Ang gobyerno susunod lang sa batas at papapatupad ng batas. Yan ang paulit-ulit na sinasabi ni Abalos at saka ni Secretary Gibo Chodoro. Parehong abogado yung dalawang yan. Si Remulla may problema lang sa kalusugan kaya hindi nagsasalita. Pero may instruction niya sa kanyang mga kasama. Kaya ngayon kanyang mga undersecretary nag-a-attend sa mga meeting kasi mga abogado yung taga-DOJ. Alam nila. Alam din ng NBI, abogado rin yung ating bagong matapang na si Director Santiago. Yung police, may mga legal department. So lahat po yan. So hindi kasalanan ng gobyerno kung kayo makasuhan. Kasalanan nyo, kaya kayo kakasuhan. Kasalanan nyo, kaya may problema kayo. Kaya inuulit ko, nadagdagan ang problema ng KLC at mga member ni Kibuloy dahil dito sa isyong ito. Sakay kasi ng kasakay kayo eh. Akala nyo, yan na yan, ay fake news pala, fake video pala. Mayroon talagang accountability kayo. Hindi lang sila. Yung mga hindi member, non-member ni Kibuloy, o yung mga DDS, o anti-Marcos, galit sa Marcos, na gumamit ito, kasama kayo. Hahabulin kayo ng batas. Okay, so idagdag rin po natin to sa balita na pagkakabayan kasi nung time po na nag-viral yung video na yan, nung time po na ipinakalat kaagad po ng grupo po nila ng KLC, grupo po nila ni mga alipores po ni Digong, grupo nila ni Hitad, saka yung mga nauto nila,
Nakaabot kasi ito sa isang mainstream media po dyan sa Amerika, mga kababayan, yung First Post America. Alam ba natin yung First Post America? Dito po sa balita po ng media po, ng journalist po dyan sa First Post America, inakusahan nila si Digong na si Digong daw yung napakalat po ng video, mga kababayan. At si Digong rin po daw yung nag-insist daw na yung video na yun ay totoo at legit, yun daw si PBBM, mga kababayan. Kaya ito pong nakatawa ko dito kasi nga makes sense naman talaga kung ito pong grupo na to, grupo po ng KLC, grupo ng Maisog Rally doon po sa Los Angeles, mga kababayan, kung sila po dito yung nagpapakalat ng video na yon, sila po yung yung talagang nagpa-viral noon. So ma-involve po talaga dito ito si Digong. Bakit? Kasi ang isa po sa mga nag-manage or baka siya talaga ang nag-manage, mga kababayan, ng Maisog Rally. 'Di ba ginamit po yung name po ng Maisog Rally doon po sa Los Angeles. So maisip natin kaagad na kapag Maisog Rally, involved po ang pangalan po ni Digong. Kaya ito po ang nasabi po ng isang journalist doon po sa First Post America, mga kababayan. For more details, let's watch this. And moving to Asia, a video allegedly depicting Philippine President Ferdinand Marcos Jr. engaging in what looks like drug use has sparked widespread controversy and outrage. According to the Department of National Defense, supporters of former President Rodrigo Duterte released the deepfake video just before President Marcos was scheduled to hold the State of the Nation address on Monday. The Filipino Defense Secretary quickly moved to reassure the public, emphasizing that the military remains steadfast in its support of the president. He said, quote, "It is obvious from the video that it is not our president. Their video is fake and obviously not real," unquote. The Department of Justice also joined in condemning the video, vowing to identify and prosecute those behind it. And to further debunk the video's authenticity, the police department's forensic experts held a news conference where they compared the facial features of President Marcos with that of the unidentified man seen in the video. Enlarged images highlighted distinct differences, particularly in the right ear, which showed the president's ear being larger than that in the video. However, this is not the first time that the Philippine president has been targeted by deepfake technology. In fact, back in April, an audio deepfake clip falsely depicted him ordering the military to take action against China. And given the ongoing territorial dispute between Manila and Beijing over the West Philippine Sea, such fabrication carries significant weight and potential for escalation. Now, despite official denials and forensic evidence, former President Duterte has doubled down on his allegations. In fact, he's insisted that the video is authentic and reiterated his accusation that President Marcos is a drug user, a claim he's been making since January. So as the Philippines prepares for the May 2025 election, where voters will select a new parliament, the issue of deepfake technology has now taken center stage. Okay, so dito po sa ginagawa ng katarantaduhan po ng kabilang kampo, mga kababayan, talagang ipinapahiya na dito yung Pilipinas. Hindi naman na ito yung ipinapahiya po si PBBM. Mismo ang bansang Pilipinas ang kanilang ipinapahiya dito. At ipinapahiya lang po na dito yung mga kababayan natin po, mga Pilipino. Nadadamay kasi yan. So ang kanilang ginagawang katarantaduhan, nag-viral po yung video daw ni PBBM. Dahil yun nakaabot mismo sa Amerika. Pero at least, dito po sa sinabi po ng journalist, ng host nila or yung anchor na yan, ang sinabi niya, ang napakalat doon niya, mga kababayan, si Digong daw. Kung napapansin po natin po yung comment dyan sa baba, sabi ito, mga kababayan, ni Katriana Ann, sabi niya, correction. The video was not released by the former president, it was released by Filipino blogger Maharlika. It was not former Rodrigo Duterte that posted this video. There was a female blogger called Maharlika based in USA, a critic of President Bongbong Marcos and his wife that released that videos as what we understand. So meron pang comment dito, it's true. The video was released by Maharlika, she confirmed. Ngayon, isa po sa admin ng First Post America, mga kababayan, sabi niya, can you please provide the evidence? Is there any article?
I will agree if there's an evidence. Sabi dito po ni Guess Who, but the video was played during Maisog Rally which was organized by the Dutertes. So makes sense. Tama talaga po yung journalist, yung anchor na yon, na si Digong po ang may pakana dito. Kasi nga nirelease ito under po sa Maisog Rally na grupo. Ito po ay pinamumunuan po ng mga Duterte Makabayan. Tinanggal po ni Hitad ang kanyang post doon sa YouTube account niya after po how many minutes, kasi ang plano niya, ang kanya lang po mga nauto na mga followers ang kanyang gustong magpapakalat po ng video na yan. Iwas pusoy kasi itong si Hitad. Kaya wala pong ebidensya, sabi po dito, wala pong ebidensya na si Hitad po nagpakalat po ng video. Pero alam po natin kung sino po yung unang nagpakalat niyan. Pero siyempre, yung First Post America, gusto kasi nila na meron pong ebidensya na yung concrete talaga or article na balita na itong si Maharlika po, si Hitad, ang napakalat po ng video ni Makabayan. So tama lang. Si Digong po talaga ang dapat akusahan yan. Ganun talaga di ba? So anyways, isa-tara po natin. Nandyan po si Lailani Ramos, Brother Colaspio, hi to Yolanda Quintino. Nandyan po si Rales Carlinga, Severino Calob, Laija Teriado, Lerma Sondita, Teresita Ilyamel, hi to Masking Digma. Nandyan po si JRV Sunrise. Isa-tara po natin si Erwin Sinorin, Nestor Potian from Norway, hi to Biyahe ni AJTV from South Korea, Jestovtov from Calamba, Laguna, Estrella Kihans. Hi to shoutout natin si Mel Bunuan, Carmen Bunuan, and Rose Bunuan from Pasig City. Nandiyan po si Mary Jane Tan, Papa Rox TV na nandyan sa Barangay Aslom, Alang-Alang, Leyte. Hi to Jelen Quezon. Nandiyan po si Ashen. Hi to Carmila Sanchez na nandyan sa LA, California. Shoutout po natin si Romeo Caro Gigato Jr. from Oton, Iloilo. Hi to Christina Ukab, Marjorie Minsais from Australia, Eugene Timbrina. Nandiyan po si Jemson, si Jemboy, si Jeriel, at Regine ng Mandawi, Cebu City. Greetings from Rodolfo Randarabor of Tansa, Cavite. And hi to Laija Teriado. Okay, so yan po ang ating manakalap ng balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Diyos Ama, maraming salamat po sa isa na namang magandang araw. Bago namin simulan ang araw na ito, ikinukumpisal po namin sa iyo ang lahat ng aming mga kasalanan. Pakiusap, patawarin mo po kami at linisin kami. Panginoon, mula ngayon, pinipili naming huwag mag-alala tungkol sa mga bagay na hindi namin kontrolado. Ipinagkatiwala namin ang lahat sa iyong mga kamay dahil hindi kami makakaasa sa aming sariling lakas. Pakiusap, pangunahan mo po kami. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.